hindi lang yung agencies natin, kaming yung mga members ng Interpol, yung mga countries, ay nagkakaisa na kami lahat laban dito sa droga. Hindi lang mga otoridad sa Pilipinas kundi maging ang foreign counterparts na ang magkakatulong laban sa illegal na droga. Nitong huling linggo ng Enero ay nakasabat ang National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs sa Manila South Harbor ng nasa mahigit 404 kilograms ng shabu na may halagang aabot sa higit 2.7 billion pesos. Ayon sa NBI, January 16 na makatanggap sila ng impormasyon na may darating na shabu shipment sa bansa mula sa Pakistan na itinago sa mga karton ng noodles at custard. 5 suspect naman ang naaresto ng mga otoridad na pawang consignee, custom broker at facilitator. Layering ang tawag namin doon para hindi agad namin matumbok. Kaya naman tumagal ang aming presentation sa inyo, ay kinuha pa namin ito isa-isa itong mga tao na ito, and it took us time para makuha ito. They were subpoenaed by our custom kasi bago ma-inspection ito, these people should be around. Sinabi naman ng Department of Justice na ang pagkakasabat sa bulto ng illegal na droga ay resulta ng magandang paggamit ng confidential funds. Yung intelligence gathering, yung technical operations, logistical, security, and post-operations were funded by confidential funds, and this is just a very good example of how it should be used. Ayon naman kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., hudyat din anya ito na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa illegal na droga. Malaki rin anya ang maitutulong kung kasama ang prosecutor sa laban kontra droga. Malaking halaga na kung may involvement ang mga prosecutor natin, dahil lalong napapalakas yung mga kaso na dahil nga doon may kumpiyansa talaga tayo pag nandun sa korte na papaabot natin to sa conviction. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.